Eto na, mga kababayan, no? Atin na pong tatalakayin. Ito po kasi ang nangyari, mga kababayan. Noong nag-ikot po, itong si, tawag dito, DPWH, Secretary Dizon or Vince Dizon, mga kababayan, ay napamura talaga siya. Nabisto niya. Inumpisahan pa lang sa Davao Oriental. Grabe po, talamak. Mismong district engineer, namura. Sabi niya, putang ina, ba't ka pumayag na bayaran mo ng buo yan, samantalang hindi na ipatayo? Sabi nga ni Secretary Vince Dizon, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng district engineer. At nanawagan pa siya sa lahat ng mga district engineer, no, na mag-report na kayo ngayon. At lumabas na kayo kasi mabibisto pa rin kayo. Kasi inisa-isa nga. Sabi ko nga sa inyo, yung pangako nila na si Pulong daw, malinis daw ang 51 billion. Kapag inisa-isa yan, ni Secretary Vince Dizon, sa pangunguna ni PBBM, mga taga Davao at mga DDS, wag muna kayong magsaya. Na ang sabi ninyo, kumpleto, walang sabit. Nako po, eto na, mga kababayan. Pakinggan po natin. Wait lang may ads lang. Pakinggan nyo Noong 2022, may nakita ba kayong may nasimento dito? Doon sa kabila, may nakita ba kayong nasimento noong 2022 hanggang 2023? Wala. Kailan nagawa ito? Kailan? 2 weeks ago, last month? Last month. So, whose project ito? Tanungin natin yung mga teacher. Nako. Kailan nagawa ito? Last month. 2 weeks ago, 3 weeks ago. 2 weeks ago, 3 weeks ago. Kita ninyo? 3 weeks ago. Administrasyon pa ni Digong yung project na yan. Pero nung lumabas itong investigasyon sa flood control, ni PBBM, nagulat ka 2 weeks ago, tinayo na. Ayan na, sabi ko nga sa inyo, sabi nga ni Congressman Sandro Marcos, sabi nga, kaya pala wala si Pulong ngayon dito, absent ng absent, hindi umaten. Bakit? Hinahanap na niya yung 51 billion kung saan na, baka inisa-isa na niya para maipatayo na. Kita nyo, hindi pa to Davao City Davao Region pa lang ito, Region 11 pa lang to, Davao Oriental. Nagulat kayo, project ito 2016 hanggang 2022. Ngunit pinatayo, last week lang daw, last 2 weeks, last month. Hinabol. Para saan? Di bali nang huli ang paggawa, at least hinabol. Ayan na nga, nagkabistuhan na. Continue. Okay. Hindi tapos at halos kakaumpisa pa lamang na gawin. Ito ang nadatna ni na Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong nang mag-inspeksyon sa flood control project sa Kulaman Bridge, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kita nyo? Hindi tapos, hinabol pa lang. Di ba? Kita ninyo, hinabol na nga, substandard pa. Potang ina. Okay lang sana kung ihabol ninyo, buo ang pagkagawa. Walang problema yon. Di bali nang mapagalitan, di bali nang maganda letse-letse ang araw at mapamura or mamura kayo, at least hinabol. Walang makukulong kasi bakit? Ginawa naman, hinabol naman. Ang problema kasi, bakit ngayon lang yan ginawa na kung saan 2016 pa yung proyekto na yan? Sabi ko sa inyo di ba? Tignan ninyo, yung mga multo, naglabasan na. Yung mga proyektong panahon pa ni Digong. Akala ko ba walang korupsyon sa panahon ni Digong? Bakit ngayon nagsusulputan yung mga project na matagal nang completed at bayad? Bakit ngayon yung mga kontraktor naglabasan na? Yung dating ghost, may tumayo, nagkabukuhan na. Ay, Diyos mio Marimar. Wait lang, inom lang ako tubig. Natatawa ako Kita ninyo? Kita ninyo sa administrasyon ni Duterte, 2016 yan hanggang 2022. Sabihin natin 2016, 2025 na ngayon, putang ina, isang dekada na Isang dekada din naghirap yung mga tao dyan. Isang dekada kayong namumuhay ng masarap. Yung mga district engineer at yung mga kontraktor. Isang dekada kayong nabubuhay dyang masarap.
turn around the world naka-private plane. Nakasakay kayo sa mga luxury cars ninyo. Hindi ba kayo nahihiya? Nagtatrabaho kayo. Tapos yung mga kapwa ninyo, makatrabaho sa DPWH, no? At sa munisipyo. Naka-sports car kayo, samantalang yung mga kapwa ninyo nagtatrabaho, nakamotor lang, dihatid pa. Kita ninyo. Hindi ba kayo nagtataka? Yung mga kapwa ninyo trabahante dyan sa City Hall, no? Sa District, DPWH, yung mga katrabaho nyo nakamotor, sira-sira pa. Samantalang kayo, pareho lang naman kayo ng sahod, naka-sports car ka, tingnan mo, naka-Ferrari ka. Kita mo? Naka-Rolls Royce ka. Naka-helicopter ka pa. Hindi ba kayo nahihiya? Diyos ko, mahiya naman kayo. Tapos ngayon, para sabihin, nung nakaraan, sabi nga ni Secretary Vince Dizon, may nakita ba kayong ginawa nito noong 2016 hanggang 2022? Wala po. Kailan lang to? Last 2 weeks po. Last week lang po yan, tinayo dyan. Diba? Kita ninyo, mga putang ina nyo, mga DDS. Mismo mga taga Davao Oriental, Davao Occidental, Davao Oriental. Kita ninyo? Kung gaano kayo binaboy ng mga namumuno dyan sa inyo. Kita ninyo? Kung paano kayo binaboy, tapos ngayon magbubulag-bulagan kayo, tapos sisigaw kayo, do nene. Magaling si Digong, magaling si Digong. Putang ina ninyo, pag untog ko ulo nyo Kita nyo, tapos magsisigawan kayo, bring him home, ibalik nyo pa yan dito, kadimonyuhan yan. Maghasik na naman ng lagim. Putang inang yan. Ngayon pa nga lang, ang daming bobo na DDS. Pag binalik nyo si Digong, mas lalong dadami yan. Kita ninyo. Diyos ko po. Ngayon, tanungin ko kayo, saan yung magaling dyan? Galit na galit si Secretary Dizon. Batay sa records, 2022 pa dapat tapos ang nasabing flood control project. Fully paid. Batay sa record, 2022 pa dapat tapos. 25 na ngayon, putang ina, 3 taon na nakalipas 22 dapat tapos. Baka nga, 2019, inumpisahan ito, 2020. 2020, 21, 22, 3 years, tapos na dapat. 3 years na lang nakalipas, tapos tsaka inumpisahan. Tapos fully paid pa. Potang ina, Rin ang proyekto sa halagang nasa 96.5 million pesos. 96.5 million, kulang-kulang 100. Diyos mio, Marimar. Bring him home, garapon. Inside the garapon. Tapos, 96 million, nakikita nyo, kita nyo 96 million. Simento. Ang nilagay, plywood. Tapos, ang kahoy, niyog. Putang ina. Kita nyo, actually mga kababayan, nagpagawa din kami ng bahay. Kapag magawa ka ng haligi, ang ilagay mo talaga dyan, kung hindi plywood, ang ilagay nyo marines, yung makapal na plywood. Tapos, ang ilagay mo dyan, hindi po kahoy na, niyog. Niyog yan, 2x2 na niyog. Kita ninyo. Tapos, kumusta? May nagawa? Yan lang. Tapos, 96 million. Kita ninyo. Tapos, sasabihin yun, magaling si Tatay Digong. Putang ina nyo. Magsama kayo mga pangit at bobo. So ito ay ghost project na nasimulan, napondohan ng previous administration at nag-carry over na lang. Kita nyo? Ghost project. Pinunduhan ng previous administration ni Digong. Tapos, hanggang sa naabutan ni PBBM, ang sisihin ngayon ng mga putang inang DDS, si PBBM na naman. Tapos, Coco Lumber. Putang ina, alam nyo ba yung Coco Lumber? Pagkahoy, Coco Lumber, may kalap siya na Minda Valdez, silo po. Pag Coco Lumber ang ilagay mo dyan sa simento, pag nabasa yan, mabubulok yan. Hindi pa tumigas yung haligi. Ang haligi pa naman, mas marami yung graba kaysa sa simento. Putang inang yan mga DDS. Galing nga, Region 11 yan. Ayun, nung 2022. So, kung ano yung nakita natin sa Bulacan, ako personally, nakakita na rin ako ng ganito na wala talaga, pero hinabol na lang, nung pumutok to, itong isyong to, hinahabol, pinipilit habulin ni yan, kung sino man yan, si St. Timothy yan, kung sino man yan, hinahabol na lang para kunyari may nagawa. Pero wala, ghost project talaga. Dahil sa nadatnan, hindi nakatiis si Secretary Dizon na mapagalitan ng district engineer na si Rodrigo Larete. Hindi ka na naawa dun sa mga... Kitan mo? Rodrigo Larete. Muntik na maging Rodrigo Duterte. Putang ina, Kita nyo?
Napagalitan at namura ang district engineer, si Rodrigo Larete. Hindi po si Rodrigo Duterte. Putang ina, magkaparehong pangalan, magkapareho pa yung diksyon sa huli. Rodrigo Larete. Rodrigo Duterte. Putang ina, napamura. Kita, putang ina, ba't ka pumayag? Bayaran mong buo, tas hindi pa tapos. Rodrigo, I am Rodrigo Larete, district engineer. Putang ina. Ito. Dahil sa nadatnan, hindi nakatiis si Secretary Dizon na mapagalitan ng district engineer na si Rodrigo Larete. Hindi ka Larete. na naawa doon sa mga estudyante dyan, tsaka yung mga tao dito. Di makatawid. Hindi mo ba sila inisip? Hindi ka naaawa yung mga estudyante, nakita nyo sa Jessica Soho. Sumasakay ng bus, tapos yung tubig, hanggang makikita mo na yung salamin ng bus, andun yung tubig. Tapos nakita nyo yung mga bata, tumatawid mula dun sa kabilang ilog, sa kabila. Sumakay ng lubid na nakatali sa kawayan. Ginawa nilang cable, bamboo car. Yung cable bamboo car. Kita ninyo yan, Ma'am Libra October series of force. Diyos ko, mga DDS, sakit nyo na ba talaga yan? Kapag nabisto kayo, tsaka kayo maghahanap yung project ko, kung wala bang ghost project yan, wala bang substandard. Kaya nga sabi talaga ni Sandro Marcos, kaya absent ng absent yan si Congressman Pulong. Kasi hinahanap niya yung 51 billion. Yun yung ibig sabihin ni Sandro. Kaya nag-absent, hinahanap niya yung 51 billion kung nagawa ba o hindi. Kasi, yan, sabi ko sa inyo mga DDS, abangan nyo yan. Abangan ninyo. Like, share, and subscribe po tayo mga kababayan. Abangan ninyo mga DDS, mauungkat isa-isa yan. Putang ina talaga, mapapamura ka. Tingnan mo, si Secretary Vince Dizon, napamura din. Kasi bakit ka nagbayad ng hindi complete? Putang Dagdag pa ng ina, di ba? kainin, handa siya na alisin sa Kaso, ikinat ng UNTV eh. Sabi niya, putang ina, ba't nagbabayad ka ng buo, hindi pa tapos? Hindi ka ba naawa sa mga estudyante, mga teacher dyan? Putang ina, sabi niya, di ba? Ikinat ginaganon eh. departamento ang lahat ng mga tiwaling opisyal ng DPWH sa bansa. At sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Nako. Kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas. Mm. Wala akong pakialam. Kung pinakailangan, maubos kayong lahat, uubusin namin kayo. Patay. Ipopromote na rin natin yung mga maayos dito sa DPWH. Yung mga Na magagaling. hindi ginagawa yung kumukha yung ginawa dito. Idineklara naman ni ICI Special Advisor Benjamin Magalong na crime scene ang proyekto at pinatitigil muna ang anumang konstruksyon sa lugar. Samantala, ito naman ang binitiwang babala ng kalihim sa lahat ng opisyal ng DPWH. Sa mga ibang DE sa buong Pilipinas, kung ako sa inyo, huwag nyo na akong hintayin Tama. na pumunta sa mga distrito ninyo. Kay mumurahin at talaga makakita kayo. din ng ganito. Lumapit na kayo, mag-come forward na kayo, mag-come clean na kayo kasi mahuhuli din kayo ng ICI. Diba? Anong sabi ni Secretary Vince Dizon? Mga district engineer, mag-come forward na kayo. Kasi mahuhuli kayo eh. Mag-report na kayo. Sabihin nyo na, unahan nyo na. Diba? Wala siyang pakialam, maubos kayo. Aanhin mo yung napakaraming district engineer, tas mga bobo at pulpul lang din naman. Much better na siguro, mag-abroad na lang kayo, doon na lang kayo mag-engineer. Ang problema, paano kayo maka-abroad kung may mga illegal record na kayo? Paano pa kayo maka-abroad? Kung ang record pa lang ninyo, tatanggapin kaya kayo sa mga employer doon. Ang record ninyo, palpak naman yung ginagawa ninyo. Mas maigi pa siguro, magtinda na lang kay ginamos, tag 5 kada baso, 5 piso kada baso. Sinayang nyo yung pinag-aralan ninyo. Hindi porke tanggalin kayo bilang district engineer, ay pwede kayong mag-abroad kasi mas malaki sahod doon. Paano kayo mag-abroad kung may record na nga kayo sa NBI, sa police clearance pa lang? Record doon, large scale, stapa. Putang inang yan. Bakit istapa? Kinuha ang pera, tapos nilagay completed. Tapos criminal case pa. Pag nanakaw, plunder, putang inang yan. Makakapasa ka pa kaya? Mabigyan ka kaya ng certificate of employment? Makakuha ka pa kaya ng CA?
sa mga amo nyo dyan. Hindi. Much better magtinda kayo ng ginamos. Ayan yung consequences. Bakit? Yan yung resulta kasi, anong tawag? Inispoiled kayo ni Duterte. Inispoiled kayo ni Digong. Yan ang resulta ng pang-i-spoiled ni Digong sa inyo. Kaya pala ang sabi ninyo, mahal na mahal nyo si Digong. Kaya pala ang sabi ninyo, magaling si Digong. Ayan. Nagpapa-spoiled kasi kayo. Hinayaan kasi ni Digong na maganyan kayo, babuyin ninyo Pilipinas, nakawin ninyo ang pundo, ibulsa ninyo ang pera. Iyan ang kabayaran sa ginawa ninyong panluloko. Diba, may kasabihan nga tayo, ang perang nakuha sa mabilis na paraan, mabilis maubos at mawala. Ngayon, ilang taon mag-aral bilang engineer? 4, 5 taon. Yung 5 taon na pinag-aralan mo, mauwi ka lang sa magtinda ng ginamos. Putang ina. Okay lang pala ako kahit hindi ako nakatapos. At least hindi ako nagtitinda ng ginamos. Aanin mo yan. Engineer ako, district engineer ako. 5 taon ako nag-aral. May lisensya ako. Putang ina, nakasuhan ka naman ng plunder at tanggalan ka pa lisensya. Mas okay na pala yung hindi nakapagtapos. Bakit? Kasi pantay na kayo. Ay, Diyos ko. Kita ninyo. Ngayon, magtitinda na lang kay ginamos. Okay lang kung magtinda ng ginamos. Ang tanong, kung baka mapasok ka dun sa Bilibid, sa Muntinlupa. Makukulong ka pa. Okay lang yung nagtinda ng ginamos. At least malaya. Kahit walang kita, at least nagtinda ng ginamos. Ang problema kung nakulong ka pa. Putragis na yan. Ma'am Esperanza. Di ba? Di bali na ako siguro din nakapag-aral. Di bali na siguro magtinda ako ginamos. Wag lang ako makulong. Engineer ka nga. Kulong ka naman. Di ba? Diyos mio, Marimar Mamdilia. Di ba? Ito. Continue. Ito pa. Sa DE, sa mga regional director, magsabi na kayo. Huwag nyo nang hihintayin na umabot pa sa ganito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kita ninyo? UNTV yan. Hindi yan fake news. Kita ninyo? Ito pa, dito. Continue. Better watch your step. May ads lang, mga kababayan. Nagalit si DPWH Secretary Vince Dizon sa District Engineer ng Davao Occidental. Ang in-inspection kasi niyang flood control project doon, fully paid na kahit hindi pa talaga tapos. Diba? Balitang hatid ni Argel Relator ng Cebu Regional TV. Sumuko na kayo, sabi ni Sir Jeffrey. Kinagulat din na Ako, sa totoo lang mga kababayan, di bali nang tawagin akong vlogger lang ako. Anin nyo, presidente ka nga, nakulong ka naman sa daig. Di ba? Di bali nang tawagin nyo, vlogger ka lang, wala kang alam. At least, presidente ka nga, nakulong ka naman. Alin mas maganda ang buhay? Yung maging vlogger ka lang? Nalilalait ka? Sabihang bayaran? Kaysa, presidente ka nga, nakulong ka naman. Di ba? Mas tanggap ko pa sa sarili ko. Di bale na ako'y simple lamang. Wala man akong Rolls Royce, wala akong Rolex, wala akong 41 properties. Hindi naman ako nakulong sa dahig. Kita ninyo? Continue. Ang galing ng Tatay Digong ninyo. Magaling si Tatay, bring him home. Ba't nakulong? Umuwi, nakagarapon. Public Works Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor ang dinatnan sa inspeksyong flood control project sa Barangay Kulaman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kita ninyo? Hindi pa rin kasi ito tapos. Kahit October 2022 pa, idineklarang tapos. Nako. Paniwala ni Dizon, dami ng mga diskaya ang nakontrata ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office para sa proyekto. Kung kasama ko yan, Rimando. Hindi ko Diskaya. Huwag na tayo maglokohan. Alam naman natin ang St. Timothy kay Diskaya, inamin na nga niya. Di ba? Huwag ka na magmangmangan sa akin. Natapos ang... Iloloko pa niya, hindi daw mga diskaya. St. Timothy, inamin na nga diskaya, siyam yan. Siyam yan na construction company. Isa lang may-ari. Yung may nunal dito. Si Dismaya. Tapos lulukuhin pa, mag-react pa yung
mag-react pa yung district engineer. Wala, hindi si Diskaya dyan. St. Timothy kasama ko dyan. Putang ina, inamin na nga. Pag DDS ka talaga, ganyan mangyari sa'yo. Kahit mali ka na, pagpilitan mo pa. Ano sabi ni Dizon? Ang kasama ko yan, Rimando. Hindi ko kaya. Huwag na maglokohan. Alam naman natin ang St. Timothy kay Diskaya, inamin na nga niya. Di ba? Huwag ka na magmangmangan sa akin. Natapos Kita ang mo? kontrata, yan nakikita nyo media, October 2022. Nagsimula February 2022. Ang mas ikinagaling ni Dizon, January 2023 pa, fully paid ang contract price na 96.5 million pesos sa contractor. Kahit Kita ninyo, 96? ang mas ikinagaling Magkano? ni Dizon, January 2023 pa, fully paid ang contract price. January 2022, 2023 fully paid. Ayan, ano nangyari? Bakal pinatong sa simento, yung bakal na walang simento. Kita ninyo, ganyan ang administrasyon ni Digong. Inispoiled niya yung mga kawatan na mga district engineer. Kabilang dyan ang Diskaya St. Timothy. Kita ninyo, kapag may dumaan dyan na kasili, masasabit dyan. Maganda yan mga kababayan, kung ako residente taga dyan, lagyan ko ng lambat yan, pag bumaha yan, puno ng niyog yan. Hindi na ako mapapagod magdala-dala ng sibot kapag may niyog na lumutang. Bakit? Diyan pa lang sasabit na yung niyog dyan Alam nyo kung ako residente dyan, tapos ilog yan, pag naglaba ako ng damit dyan sa ilog na yan, dyan ko na lang isampay. Dugtungan ko ng kawayan, sampayan, at tuyo yung damit ko dyan. At least may purpose. Kita nyo, 96 million? Hindi ba kayo nahiya? Hindi ba kayo natamaan ng kidlat? Putang ina ninyo mga district engineer at Diskaya. Kita mo, hindi ka ba natamaan ng kidlat niyan? 96 million, tapos nakikita mo, parang fossil nung turtle. 20 million years na nakalipas. Yung na-discover na, panood nyo yun. Ito, fossil ng flood control. Sa madaling salita, kalansay na flood control. Kita ninyo yan, kidlat? Saang lugar yan? Davao Occidental, Davao Oriental. Correct me if I'm wrong, Occidental ba? Or Oriental? Kung merong na-discover ngayon na fossil o kalansay ng turtle, 20 million years nang nakalipas, ito din 2 years ago lang, kalansay ng flood control. Putang inang yan. Kita ninyo, kalansay ng flood control. Kita nyo yan, flood control project. Kalansay. 96.5 million. Diyos mio ka marimar, giahak. Kalansay ng flood control. Ponyemas. Ito yung sunod. Mga kababayan, kalansay ng flood control. Ito yung sunod. May lumabas ngayon. Mga kababayan, fully paid na siya. May lumabas ngayon, mga kababayan, na noon pa lang tumakbo si Sara Duterte bilang Vice President ng Pilipinas noong eleksyon 2022, mga kababayan, ang kanyang campaign donor, speaking of campaign donor, si Chis Escudero, pinatawag na sa Comelec.